Join me sa pagbasa ng salita ng ating pong Panginoon. Nandun na po ba kayo, mga kapatid? Ang segment title po nito, Isinilang si Hesus Kristo. Verse 18, ito ang naganap ng ipanganak si Hesus Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil isang matuwid na tao si Jose sa kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang babatang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ngang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki at Jesus nga ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Ito po ang mga pinagpala at mapagpalang salita po ng ating Panginoon. Ibahagi ko po sa inyo ang isang message na napapanahon dahil Kapaskuhan, mamayang gabi, bukas ay sineselebrate po ng hindi lamang Pilipinas kundi ng buong mundo ang Kapaskuhan. Including you and me, ang mga iglesia, ang mga mananampalataya ay naniniwala po sa Christmas na nangyari more than 2,000 years ago. At we really believe na napakagandang pag-usapan ang kapanganakan ng Panginoon, ang kanyang pagparito. At sapagkat yun ay mayroong maraming mga ipinapakita na mga significant na purpose ang pagparito ng ating Panginoon sa unang Pasko. Gusto ko magsimula sa isang kwento, lumang kwento na kakikitaan po natin ng katotohanan about our passage o topic for today, which is about the incarnation of Jesus Christ, yung kanyang pagkakatawang tao. And we call it Christmas Day, yung kanya pong pagsilang o pagkakatawang tao. Meron pong ibon na gustong-gusto pong pumasok sa isang glass window ng isang bahay. One winter day. Umuulan ng yelo, malamig ang paligid, kaya ang ibon na to ay gusto pong makasilong sa loob ng isang bahay. At sa window na salamin ay nagpupumilit siyang makapasok. Hindi siya makapasok. Akala niya open yon, pero it's a glass. At nagpupumilit siyang bumabangga lang siya ng bumabangga doon sa glass window. At napansin siya nung may-ari ng bahay at ang ginawa ng may-ari ng bahay, binuksan niya yung pintuan ng kanyang kamalig nearby. At tinatawag niya yung ibon, sinesenyasan niya, sinisigawan niya na halika dito, pasok ka dito sa barn at nang makasilong ka. Pero yung ibon ay natakot sa kanya, lumayo at sa halip na sumunod ay umiwas ang ibon sa kanya.
So, ang naisip ng lalaki sa kanyang kalungkutan, dahil hindi niya mapapasok sa loob ng barn ang ibon, sabi niya, kung pwede lang na ako ay maging isang ibon ngayon, gagabayan ko at ituturo ko ang pintuan na to, ang daan na to, papasok ng kamalig sa ibon na to. So, ganyan po natin makikita ang ginawa ng atin pong Panginoong Jesus. Nung siya po ay nagkatawang tao, He was able to guide the people sa tamang daan, paniniwala, sa kaligtasan, at sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil sa kanya pong man-incarnation. So, ito po ay sana maging isang matibay na pinangahawakan natin, mga kapatid, patungkol sa man-incarnation ng ating Panginoon Jesucristo, na ang Diyos ay nagkatawang tao, isinuot niyang isang panlupa, pangsanlibutan na katawan. Siya ay naging tao para iligtas ang mga makasalanan. Siya'y naparito at nais niyang iligtas ang mga henerasyon na ipinanganak at nabubuhay sa kasalanan. Mga tao na nung una, especially Adam and Eve, na nilikha ng Diyos in God's image, di ba? Genesis 1:26, it says there, and let us make man according to our image, God said. So, ang tao, basically, nilikha ng Diyos in His image, in His likeness, may kabanalan, may katwiran, may kadalisayan, at karapat-dapat sa harap ng Diyos. Pero, after Adam committed that one single sin, disobeying God, kinain nila yung pinagbabawal na prutas, and that makes their offsprings, the future and following generations, na kagaya nila, na naging makasalanan, marumi, corrupt, bankrupt, hindi karapat-dapat na sa Panginoon from then on. At maraming henerasyon ang ganyan po naging kalagay, including our generation. At ang susunod pang henerasyon ay may ganyan po na magiging kalikasan, likas na makasalanan. Pero pwedeng maging malinis, banal, at ligtas sa wages of sin, sa kapanghamakang espiritual, kung sila ay magiging anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. So, generations that are made, Adam, na ginawa ng Diyos in His likeness, pero siya at ang saling lahi naging sinner, ay pwede na maging kagaya uli ng Panginoon. Maging karapat-dapat muli sa harapan ng Panginoon. Bagamat nakaranas ng deformities at naging anak ng kadiliman ng kasalanan ng dyablo, pero maari na maging mga karapat-dapat, katanggap-tanggap at mga anak ng Diyos. So, walang naging choice ang mga tao after Adam, sapagkat naipasa sa kanila, naipamana ni Adam and Eve ang likas na pagkamakasalanan. Kaya tayo, o sino man, nasisinapupunan pa lang, lahat ng tao na umiiral ay nasa ilalim ng sumpa na ito. Pagkamakasalanan. And walang choice ang tao for that. Yung magiging anak mo, apo mo, yung mga future generation, no choice sa kalagayang ito. Kundi ang maging kagaya nila, kagaya natin, na walang choice na maging makasalanan by nature. Magkasala eventually pagdating ng panahon. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, bagamat tayo po walang choice, kundi tanggapin at paniwalaan na talagang ang tao, ikaw at ako, ipinanganak na sinner, depraved, corrupt, unacceptable before God. Pero, the good news is that lahat tayo, o mga tao,
nowadays, ang ipapanganak ng mga tao, ang future generation, ay merong pwedeng maging choice o pwedeng magdesisyon na maging anak ng Diyos, maging karapat-dapat sa Diyos, ng kanyang kasalanan ay mapawi, mabayaran siya from being a child of the devil, from the dominion of sin, maging anak ng Diyos, lumaya sa kasalanan, mabayaran ang kanyang kasalanan, and that is by way of believing in the Lord Jesus Christ. So, on this topic, the incarnation of Christ, yung kanyang pagkakatawang tao, which we call Christmas Day, ay kakikitaan po natin ng marami pong katotohanan na sa ating kalagitnaan ngayon ay magre-remind sa atin sa kung ano ba ang mga dapat nating maging mga pananaw sa first Christmas Day, sa incarnation ng ating Panginoon. So what are the noteworthy views concerning the incarnation of our Lord and Savior Jesus Christ more than 2,000 years ago? Ang una po is His miraculous birth. Yan po yung pananaw na ipinapaalala po sa atin. Hatid ng unang Pasko, ang pagparito ng Panginoon, ang kanyang incarnation. Walang iba kundi ang kanya pong miraculous na kapanganakan. Mahimalang kapanganakan. Bakit? Because sa verse 23, ang sabi po doon, the virgin will be with child and will give birth to a son. So, biruin niyo po, ang sabi dyan, hula at naganap nga ay may isang birhen, isang dalaga. Wala pang karanasan, wala namang asawa. May fiancé. Pero without any human effort, ay nagdalang tao, nanganak, nagbuntis. Yan po ay si Virgin Mary. At paano nangyari yon? Hindi po in a natural way, kundi sa isang mysterious, miraculous way. Himala na pagdadalang tao, panganganak, pagsisilang. At yun ay sa pamamagitan kasi ng Espiritu ng Diyos, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. So sa Diyos, walang imposible. Kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay. Yan ay plano ng Ama upang tubusin ang tao sa kasalanan, iligtas ang tao sa tiyak na kapahamakang espiritual. By way of sending His Son, by the Lord Jesus Christ taking a form of a man para kanyang ihandog sa krus ng Kalbaryo para pambayad sa kasalanan ng sanlibutan. So ang hirap pong unawain nun. Dahil himala di ba? Yan ang mahirap unawain talaga, yung mga misteryosong kaganapan, mga mahimalang mga kaganapan. Kaya nga marami po ang nag-speculate. Iba-iba, ang dami pong mga kaisipan. Pero tayo, sana wag na tayo mag-speculate. Kasi hindi po tayo exempted na mag-isip ng kung ano-ano about that birth o pagdadalang tao ng isang birhen. Okay? Pwedeng isipin ng marami na paano nangyari yun. Baka ganito, baka ganyan. Pero kung tahimik ang Biblia, kung paano ginawa yun ng Panginoon, ang sabi lang is by the power of the Holy Spirit. So, we must believe that it's really indeed a miracle. Wala namang imposible sa Panginoon, di ba? Nang isang birhen, kahit walang asawa, magdalang tao, such as Mary. Kung paano nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa mundong ito nung sinabi niya magkaroon ng liwanag out of nothing. Dark hovers the whole heavens and the earth before the creation. And God just said, let there be light. Instantly, nagkaroon ng liwanag. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga may buhay na hayop, halaman, sa lupa, sa tubig, sa kalawang. Instantly, lumitaw. Kaya sa Panginoon, mga kapatid, nung pinlano niya na magdalang tao, ang isang birhen, huwag na tayo mag-speculate kung paano nangyari yon. We just need to believe that it's a miracle and there's no impossible with God. Kung paano, ang detalye, isipin na lang natin
na mayroon talagang hindi mga ipinaliwanag, pinahayag, pinasulat ang Diyos na detalye, paliwanag. Kasi sa Deuteronomy 29:29, nakasulat po doon, secret things belongs to God. Kaya iwasan na po natin mag-speculate kasi baka humantong tayo sa pagiging heretic, magkaroon tayo ng hindi sound na paniniwala, kaisipan o salita about the miraculous birth of our Lord and Savior Jesus Christ. Nakasulat sa John 1:14, the Word became flesh. Sa John 1:1, in the beginning was the Word, yung Word ay si Christ, and the Word was with God, and the Word was God. Pero pag bumaba ka ng basa, verse 14, yan po nakasulat, the Word, Jesus Christ, became flesh. Ang Diyos, ang salita, ay nagkatawang tao. That's the Lord Jesus Christ. That is an incarnation. That's the first Christmas. Alam nyo, ang Christmas celebration, inimbento lang naman yan. Especially pag December 25. Nagsimula po yan AD 274 sa pamamagitan ng isang emperor ng pangalan ay Aurelian. Pero, idinedicate po ang celebration na yan sa Diyos-Diyosan. Feast of the Invincible Sun. Yan. Diyan po nagsimula ang Christmas, December 25. Sa mga Katoliko, sa kinagisnan po nating relihiyon, Christmas po ang tawag. Misa ni Kristo o para kay Kristo ng mga Catholics. At tayo naman, na mga Christians, dahil tayo ay wala na sa relihiyon, kundi sa relasyon sa Panginoon, tayo believers of the Lord Jesus Christ, we believe that Christmas ay hindi lang pag December 25. Ang sabi nga, di ba, Christmas is every day. Amen? Every day is Christ Day. Can you say that? Can you say that? Christ Day. Every day is Christ Day. Amen? Hindi lang pag December 24 ng gabi, December 25, o buwan ng Disyembre, o bare months, dapat na sineselebrate ang araw ng ating Panginoon, ang kanyang kapanganakan, ang kanyang incarnation, which we call Christmas, at dapat ay Christ Day. Amen? Araw ng ating Panginoon. So, alam nating lahat na isang napakalaki pong okasyon at celebration ng Christmas time, Christmas season, Christmas Day. At na-observe natin sa mahabang panahon na hindi lang po yan parang paganistic na sineselebrate, kundi masyadong commercialized. Di ba? Masyadong commercialized. Talagang pinapop up nila ang okasyon na yan, September pa lang, for the purpose of, di ba, pagkita ng pera, negosyo. Di ba? Sa mga mall, sa mga establishment, sa mga paninda, sa mga activities, sa mga party, sa mga pangangailangan in the celebration of Christmas. Nakakalungkot lang kasi sa mga bagay na ito, activities na to, occasion na to, kadalasan natin makikita mga personal, pangsanlibutan, at hindi na po biblical na celebration. Kasi nawala na yung celebrant sa mga celebration. Di po ba? Kaya nga sa mga batian pa lang, sa halip na Merry Christmas, di ba? Merry Xmas na, di ba? Nawala na talaga kasi tinanggal na yung Kristo na tunay na focus at celebrant ng Christmas celebration. Ngayon, ang importante na ay yung pagkain, yung maiinom, yung party, yung bonding, yung mga, di ba, mga regalo, yan po. At pag walang mga yon, may kalungkutan na. Amen? Yan. Pero sana tayo po na mga mananampalataya, tunay na mananampalataya ni Kristo ay hindi po matangay o magaya o dapat mabago sa paniniwalang ito. Na si Kristo, ang Diyos na nagkatawang tao, mahimalang isinilang sa mundong ito by the power of the Spirit ay Diyos
pinaka-importante sa Kapaskuhan, especially sa celebration ng Christmas. Kaya nga kapag tayo po ay bumabate, dapat emphasize yung Kristo sa Christmas, di ba? Christmas. I-capitalize natin. Pag bumati tayo, may sinabihan tayo, o may chinan tayo ng God bless, capital letter dapat. Lord Jesus Christ, capitalize. Giving emphasis of His importance sa Kapaskuhan, o hindi lamang sa Christmas time and season, kundi everyday ng ating mga buhay. Kaya nga, di ba, commercialize masyado, 'di ba? Pati yung mga image ni Santa Claus, 'di ba? Binibili 'yan, palakihan, may Christmas tree, pero 'yan ay mga pagan myth, pagan belief o tradition na minana ng tao nung una-una pang panahon. Yan, galing kay Saint Nicholas, yung pangalang Santa Claus. Sino po sa atin dito nagtuturo pa sa mga bata o sa ating anak na may Santa Claus talaga? 'Di ba? Wala sa Bible po 'yan. Galing lang 'yan sa pangalan isang tao na ang pangalan ay Saint Nicholas na pag Christmas Day namimigay ng regalo, 'di ba? Pero 'yan po ay paganistic na paniniwala kasi wala naman talagang Santa Claus sa Biblia. Meron wise men, 'di ba? Magi. Ayan. Somehow, baka doon nila kinuha yan, pero ginawa po yan, sinelebrate ang Pasko, ang pagkakaroon at paniniwala kay Santa Claus, in memory, o kaya ay bilang pagsambat, pagkilala, o paglapit, pagdulog sa isang patron. Patron ng bagyo. Ayan po. Alam niyo po, maraming klase ng Diyos. Diyos na sinasamba ang tao. Isa na po ay Diyos ng mga sailors. Diyos ng mga maglalayag, magdaraga. Kapag ka po naka-encounter siya malalaking alo, malakas na bagyo, nanganib ang kanilang buhay, meron po silang dinudulugan na Diyos, patron ng bagyo o ng kaligtasan sa tubig. Yan. So, ito po ay ilan sa mga paniniwala na paganistic na po ang nature. So what we must believe are those that are stated in the Word of God, which are biblical. And number one is the miraculous birth ng ating Panginoon Kristo. Yung kanyang mahimalang pagparito at kapanganakan, at yun ay sa pamamagitan kasi ng isang birhen na nagdalang tao at nagsilang ng isang sanggol, at yan po ay ang ating Panginoong Kristo. So ang pangalawa po na importanteng view, pananaw, na ma-remind tayo, matanim sa atin pong puso at mga isipan on this Christmas celebration that we are about to undertake, mamayang gabi, bukas, ay walang iba kundi yun pong naging behavior o conduct ng tatay ni Jesus. Walang iba kundi si Joseph, the would-be husband ni Mary. Yan po ay noteworthy na maging pananaw po natin. Aside from the miraculous birth of the Lord, number two is the conduct of Joseph. Bakit? Kasi sa verse 19, it says there, if I may read again, sa English naman, sabi po dyan, because Joseph, her husband, was a righteous man and did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. So si Joseph po ay isang matuwid na tao, righteous na tao. Nung malaman niyang nagdadalang tao ang kanyang fiancé, ang kanyang mapapangasawa, nang hindi naman sila nagtatabi, pinlano niya na hiwalayan ng tahimik lang si Mary. Hindi siya nagwala, hindi po siya nagalit, hindi po siya nagsalita ng masama, hindi niya sinabihan si Mary ng taksil ka, demonya ka, wala kang kwenta, wala pong ganon. Bakit? Dahil siya po ay matuwid na tao. Kaya gusto niyang wag bigyan ng kahihiyan si Mary. Ayaw niyang ibando
o malaman pa ng maraming tao, ng mga kamag-anak ni Mary, ng mga kaibigan, kapitbahay, ng sino man, ang hindi po normal at acceptable na kalagayan ni Mary sa kanya. Ito po ay isang napakaganda, mga kapatid, na conduct o behavior. Yung ikaw ay may intensyong wag makapamahiya ng tao. Yan pong ginawa ni Joseph kay Mary. Ayaw niya na ma-expose yung pagbubuntis, pagdadalang tao ni Mary. So yan po ay isang godly behavior. Wisdom po yun. Kesa sa, di ba, i-broadcast, i-chismis, sumbatan, o kaya ay i-justify mo i-justify ni Joseph ang kanyang pag-divorce, pag-iwan, paghiwalay kay Mary kasi dadalang tao na minabuti niyang manahimik, walang gawin. Of course, we believe na baka itong si Joseph, dahil righteous siya, somehow, probably, pinag-pray po niyang bagay na yan nung ma-discover niya na nagdadalang tao ang kanyang mapapangasawa na si Mary. Kaya nga, dahil sa kanyang pagiging matuwid, nagawa niya ang nararapat at siya po ay hindi nagkasala, ni-reward siya ng Panginoon. Di ba? Direkta na isang anghel ang nagbigay sa kanya ng mensahe one night, sa isang panaginip. Sabi ng angel, huwag kang matakot na pakasalan at gawing asawa si Mary dahil ang kanyang ipinaglilihi ay galing sa Espiritu ng Diyos. Kagagawan ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, from then on, siya po ay tumalima sa kaloobang ito ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, isang maganda pong conduct na nakita natin kay Joseph is that siya po ay sumunod sa kung ano ang katuwiran, nararapat concerning Mary. As I've said, somehow, nag-pray po siya, lumapit siya, humingi siya ng wisdom, ng lakas, ng direction sa ating Panginoon. Gaya mo, gaya ko, maganda po na maging tularan natin si Joseph sa ating mga buhay na kapag meron po tayong mga matitindi mga pangailangan, tayo po ay confused, tayo po ay burdened, tayo po ay may sufferings, tayo po ay merong mga situations na seemingly walang solusyon, imposible, hindi natin kaya, hindi natin alam ang ating gagawin, tayo po ay huwag makalimot na meron tayong pwedeng malapitan, and that is God. One prayer away ay enough para ang Diyos po ay makakilos sa ating buhay. Makatagpo ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Kaya nga mga kapatid, magandang paalala sa atin, Proverbs 3:6, that in all your ways, acknowledge God. Come to God. Pray to God. Seek God. Obey God. And He will make your paths straight. Kaya napakaganda po na may Diyos, may pananampalataya ka sa Diyos. Meron kang kinikilalang Kristo, nagkatawang tao, naparito, nag-alay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Diyos na pwede mong makausap, malapitan, maasahan sa panahon ng mga pangailangan. Look at Joseph, mga kapatid. Dahil siya ay righteous, siya ay maka-Diyos, takot siya sa Diyos, takot siya magkasala. Ang ginagawa niya ay matuwid sa harapan ng Diyos at ng tao, he was rewarded by God. A beautiful conduct. Ginabayan siya ng Panginoon sa tamang response. Ang pagiging responsable, ang pagiging patient kay Mary, ang pagiging masunurin sa kalooban ng Panginoon. So yan po yung pangalawa na view na napakandang maging mindset po natin sa Kapaskuhang ito na atin pong sineselebrate. And that is the good, godly, and biblical na wisdom ni Joseph concerning his wife Mary na nasumpungan niyang nagdadalang tao. Ang pangatlo po na view concerning the incarnation of our Lord and Savior Jesus Christ, noteworthy, deserving lang na maging focus natin, maging kaisipan natin, maging mindset natin, is the blessedness of the name of the Lord Jesus Christ. The greatness
of Jesus' name. Bakit? Kasi sa verse 21 and 23, ito po nakasulat. Sabi po doon, she will give birth to a son and you are to give him the name Jesus. Because he will save his people from their sins. So, ang pangalang Jesus galing sa Diyos. Ipinahayag kay Joseph, ang ipapangalan mo sa magiging anak mo kay Mary ay Jesus. Bakit? Kasi ililigtas niya ang kanyang bayan. So, ang pangalang Jesus ay may meaning na Savior. So, marami pong, may kapatiran tayong pangalan, Jesus, napakagandang pangalan. In Bible times, marami pong tao ipinangalanan ng Jesus. At, pero, siyempre, ibang-iba ang pangalang ito na binigay sa ating Panginoon. Meron ng ating Panginoon dahil siya ay Savior ng sanlibutan ng mga tao ng mga makasalanan. At ang sabi pa sa verse 23, and they will call him Emmanuel. Nang ibig sabihin ay God with us. Sumasa atin ng Diyos. Nasa piling natin ng Diyos. So yan po ay mga pangalan ng ating Panginoon. Jesus, nang ibig sabihin ay Savior, tagapagligtas. Saan? Sa sin's guilt, sa sin's dominion, sa sin's presence, sa sin's consequences. Alam niyo po, pag pinag-aralan natin ang power ng kasalanan, ng sin's guilt, dominion, presence, and consequence, masasabi po natin na ito na yung pinakamabigat talaga na kasalanan ng tao. Pinakamahirap na kasalanan o kalagayan ng isang tao, na ang isang tao hindi pa man isinisilang, wala pa mang nagagawang kasalanan, ay may dala na sinful nature, likas na pagkamakasalanan, na naipasa ni Eva at Adan sa kanya. At ang bata, di ba, hanggang sa paglaki, di ba, may tendency talaga na magkasala sa Diyos, sumuway. Kasi inherent po yun, innate yun . Likas yun, normal sa tao ang mag-deviate, mag-disobey. Enjoy pa nga kapag ka gumawa ng kasalanan. Tuwang-tuwa pa pag naka-isa, pag naka-score, pagka, di ba? Pagka nasa bisyo, masayang-masaya. Pagka nakauto, naisahan ko siya. Tuwan-tuwa yun, di ba? Pag dalawa asawa, dalawa syota, di ba? Proud na proud. Macho. Guwapo ang dating. Amen? Guwaping ang dating. Di ba? Habulin ang dating. Proud pa. Kaya, mga kapatid, yan ang layunin ng Panginoon. Ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay tagapagligtas. Saan? Sa karumihan na dala-dala ng tao because of sin. By the blood of the Lord Jesus Christ poured out on the cross, ang kasalanan ng taong sa kanya mananampalataya ay mahuhugasan. Lilinis. Sabi nga ng Scripture, ang kasalanan ng tao, kasalanan mo, kasalanan ko, nasimpulan ng niebe, magiging kasimputi ng bulak o ng snow. By faith in the Lord Jesus Christ. So yan ang dahilan ni Lord. Naparito siya para linisin ang kasalanan ng tao. At ang maghari sa tao from then on, sa pamagitan ng panampalataya kay Kristo, ay Diyos na. Because ang isang taong makasalanan, wala pa sa Panginoon, hindi nanampalataya sa Panginoon, wala pang relationship sa Panginoon, personal saving relationship with God, ang sa Kanya ay nananahan, naghahari, ay ang Espiritu ng sanlibutan. Maliban na siya manampalataya kay Kristo, doon lang siya magkaroon isang bagong position before God. From being a child of the devil into a child of God. Na from then on, hindi ng spirito ng kadiliman, ng sanlibutan, ng demonyo o ni Satanas ang maghahari sa kanya, kundi ang espiritu na ng ating Panginoon. Because it was said, nang sino mang sa Diyos mananampalataya, kay Kristo mananampalataya bilang Panginoon tagapagligtas, ay tatahanan ng espiritu ng Diyos. Kaya nga yung sinabi sa ating pong passage, Emmanuel, God with us, during that time, more than 2,000 years ago, sa ating panahon, nangyayari pa rin po. That God is with you, to be with you, is with us by the Spirit of God. Wala na si Kristo ngayon. Sa ating panahon, nandun na po siya sa langit, nakaluklok sa kanyang trono.
Pero whenever na may tao pong sa Kanya mananampalataya bilang Panginoon tagapagligtas, magsisisi sa Kanya mga pagkakasala, ang Espiritu ng Kristo'y tatahan sa Kanya. Tingnan niyo yung katabi mo, di ba mukhang inaalihan ng Espiritu ng ating Panginoon. We know that because may mga signs, may mga fruit ang pagiging ligtas o mananampalataya. We discern that. Amen. Kaya, ang purpose ng Panginoon, as well as the meaning of His name, ay napaka-blessed, napakadakila. It's so great. Mahirap ikumpara sa pangalan ng sino mang tao. Yung kanya pong pananahan sa buhay isang makasalanang nanampalataya ay incomparable sa buhay o anumang kalagayan ng sino mang tao sa mundo. At ang konsekwensya ng kasalanan na nakapagbubulid sa impyerno sa kaluluwang hindi mananampalataya ni Kristo ay mapapalitan ng isang napakagandang reward ng Panginoon, and that is heaven. Ang pagpasok sa kaharian ng Diyos, time comes ng kaluluwang isang taong kay Kristo nanampalataya bilang Panginoon tagapagligtas. Nanampalataya sa pangalan ni Jesus na napaka-powerful. Pangalan ni Kristo na marinig lang ng dyablo, nanginginig na at tumatakas na. Kaya nga marami pong tao, mga kapatid, nung tumawag sa pangalan ni Kristo, naligtas, gumaling, pinagpala, nagtagumpay, na-deliver. Marami pong naging mga nasumpungang karunungan na dati wala. Mga kakayanang dati hindi niya kayang gawin, hindi niya nalalaman, wala sa kanya. Pero nung tumawag kay Kristo, ito po ay nagbigay sa kanya ng grabe po mga pagpapala. Mga tao na sa pangalan ni Jesus ay naniniwalang nakapagpapalayas ng demonyo. Of course, ang mga tao po na yun ay walang iba kundi mga tunay na mananampalataya. Because in the Bible, meron pong gumawa sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, evil spirit, lumayas ka, pero hindi niya napalayas. Ang ginawa pa nga ng evil spirit sa katawan ng tao na yon, siya ay binugbog. Muntik na niyang ikamatay. Bakit? Because that person ay gumamit sa pangalan ng Panginoong Jesus in Jesus' name, bagamat hindi naman siya tunay na mananampalataya ni Kristo. Kaya nga sabi nung dyablo, di ba sinagot siya? Sabi niya, in Jesus' name, lumayas ka. Sumagot po yung dyablo na sa loob ng katawan ng tao, si Pablo kilala ko, si Jesus kilala ko, pero ikaw hindi kita kilala. Bakit? Hindi kasi siya tunay na mananampalataya ni Kristo. Pero kung ikaw, mananampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas niya sa Diyos, mahimalang pinanganak, ng kanyang pangalan ay nagmula sa langit, ang kanyang pangalan ay makapangyarihan, kung mananampalataya sa kanya bilang tagapagligtas na yung kaluluwa, may kapangyarihan ka na gamitin ang pangalan na yan, in Jesus' name. In rebuking evil spirit, in declaring and claiming God's blessings, God's power sa iyong buhay. Sapagkat ang pangalan na yan ay hindi ordinaryong pangalan. Galing sa langit. Nang ibig sabihin ay Savior. Jesus is Savior, tagapagligtas ng kaluluwa ng tao. The name Emmanuel na sinabi din po sa ating passage ay may napakagandang ibig sabihin. A blessed meaning, a great name and meaning, which is God with us. So, yung Diyos, perpekto, nagkatawang tao more than 2,000 years ago. Nag-incarnate, ipinanganak sa sabsaban, nagsuot ng katawang panlupa, pang tao. Look at that. Kaya nga, ang tawag natin sa Diyos na nagkatawang tao ay God 100% and God and man 100%. Sabi kasi nung iba, si Kristo daw ay 50% God, 50% man. Hindi po. Ang totoo, siya ay 100% God at nung siya magkatawang tao, dala pa rin niya yung kalikasan na yon na si Kristo 100% God, pero dahil nagkatawang tao siya, so 100% din yung kanyang pagiging pagkatao, pagiging tao. Perfect God. Paano natin siya nakita na perfect God? Because in the scripture, it was said, by many witnesses, the four gospel ay nagsabi, nagpatuto, na si Kristo ay talagang may mga katibayan na siya ay Diyos.
Alam niya ang nasa puso't isip ng tao, nababasa niya. Lumakad siya sa tubig, ginawa niyang alak ang tubig. Nagpalaya siya ng mga inaalihan ng masamang espiritu. Nagpagaling siya ng mga taong may incurable diseases. Bumuhay siya ng patay. Si Lazarus, binuhay ng ating Panginoon. Hindi po kayang gawin ng tao yon. Marami po siyang ginawa, mga kapatid. Patunay na tunay nga na siya ay Diyos at tagapagligtas. Pero taong-tao din po siya. Nung siya'y magkatawang tao, nung siya'y naparito. 100% human. Bakit? Kasi ang Panginoon Kristo ay nagutom, umiyak, tumangis, namanglaw, nasaktan. Siya po ay nagutom. Siya po ay natutulog din. Siya po ay napapagod din. Taong-tao ang ating Panginoon. Wala lang sa Kanya is kasalanan. Ni minsan hindi nagkasalang ating Panginoon. Pastor Vic, paano ba yung nagwala si Jesus sa templo? Nung makita niya may mga nagtitinda ng mga hayupan, may mga komersyante sa templo, naging parang pamilihan ang templo, di ba? Tinaboy ng Panginoon yung mga komersyante ron. Tinaob niya yung lamesa. Kasi sabi niya, ang bahay ng aking Ama ay bahay ng dalanginan na may pagsamba sa Diyos, sa aking Ama. Kaya, di ba, pinalayas niya ang mga makasanlibutan doon, mga komersyante ron. Ang pagiging korap ng mga tao sa loob ng templo. Pero yun po ay hindi kasalanan. Huwag nating sabihin na ginawa ni Lord, so pwede ko rin palang gawin. Magwawala ako pag ako'y naggalit. O nung ako'y maggalit, nagwala ako. Hindi pa sama kasi si Kristo gumawa. Alam niyo mga kapatid, may rule of interpretation sa Biblia. Okay. The scripture is authoritative only when it is followed by a command. So kapag kang isang passage, talata o doktrina o kapahayagan in the Bible, walang kasamang utos, hindi mo dapat gawing doktrina. Gaya nun, nung si Jesus sa templo, nagalit, nagwala, itinob yung lamesa, tinabo niya mga tao, wala naman pong nakasulat doon na pwedeng gayahin yun. Kaya hindi natin pwedeng gawin. Hindi natin pwedeng gayahin ang ginawa ng Panginoon. First and foremost, bakit ginawa ng Panginoon? Kasi because of His zealousness to the temple, to the presence of God there, to God's will, to God the Father, to the will of God. Alam niyo po, pwede naman nating maipahayag ang ating zealousness nang hindi po nagwawala, may tinatob na lamesa, may ibinabalibag na kung anong bagay, gaya ng ginawa ng Panginoong Jesus sa templo. One time po, naalala ko lang, meron po sa akin nanghihiram ng gitara. Alam ko, nagagamitin po sa inuman, sa libutan ng kakantay tutug. Tinanggihan ko po, pasensya ka na. Kasi ang gitarang ito ay para sa Panginoon, sa Panginoon. Sorry, hindi ko may papayag. Minsan naman may nanghiram sa akin ng kotse dahil alam kong yung tao na yun nanghiram ay babaero, adik. Bagamat may utang na loob ako, kamag-anak ko pa, tinanggihan ko po. Because of my zealousness to the things that God has given me na dapat kong pamahalaan ng maayos. Huwag hayaang makorrupt. Huwag magamit sa makasanlibutang mga gawain. So matagal-tagal na mga taong yon na hindi ako kinibo sa sama. Pero sabi ko, be it. Sino ba ang ipiplease ko? Tao o ang Diyos? So in my being passionate, zealous sa kalooban ng Diyos, mapangasiwaan ng maayos ang mga blessings ng Panginoon, so be it kung may magtampo. Pero later on, naintindihan din po nila na win back ko sila. At sila po ay talagang nagkaroon po ng malinaw na pagkaunawa sa mga katotohanan na yon. As I explain and as I continue serving God, walking the way of God, nakita po nila na marapat lang ang mga ganun pong gawain na maipakita natin sa Diyos ang atin pong katapatan, pitagan, paggalang nang hindi naman tayo nagkakasala. So,
The Lord Jesus Christ, perfectly God at perfectly human being. Pero hindi po siya nagkasala dahil siya ay Diyos. Kaya nga sabi niya po sa John 8:58, before Abraham was, I am. Wala pa si Abraham, ay ako na, nandun na ako, nag-exist na ako. Bakit nga? Kasi nga po siya ay Diyos na nagkatawang tao lamang. John 1:1, di ba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa verse 14, and the Word became flesh. That's the Lord Jesus Christ. Sa pasimula pa lang, naroon na sapagkat siya ay Diyos. So, making a summary sa atin pong pinag-usapan pong topic today, the incarnation of Christ, which means Christmas Day, yung kanyang pagkakatawang tao, ano po yung mga napakaganda na maging kaisipan po natin sa Kapaskuhan po na ating sineselebrate o isa-celebrate about the incarnation of the Lord Jesus Christ. Number one, yung mahimala na pagkapanganakan ng ating Panginoong Kristo, yung napakaganda pong behavior, conduct, at naging response ng kanyang ama na si Joseph sa kalagayan ni Mary na nasumpungan niyang nagdadalang tao nang hindi siya ang ama. Pangatlo, ang blessedness o greatness ng pangalan ni Jesus, which means Savior, which means God with us, Emmanuel. So I propose 3 things, mga kapatid, on this topic. Number 1, have a strong foundation for your faith and hope. Magkaroon ka ng matibay, sure na pundasyon sa iyong buhay, pananampalataya at pag-asa o mga inaasahan. Ang pundasyon na napakatibay at napaka-sure, parang sa bahay ay walang iba kundi si Kristo. The sure and strong foundation. Di ba? Ang bahay o building, ang tibay niyan ay nakasalalay sa pundasyon. Naalala ko lang ang parabola sa Bible, sa kwento about 2 tao. Yung isa ay matalino, yung isa ay mangmang. Kasi may 2 tao nagtayo ng kanilang mga bahay. Yung isa sa buhangin, yung isa tinayo niyang bahay niya sa bato. Dumating ang malakas na hangin, malakas na alon, malakas na bagyo. Yung bahay na tinayo sa buhangin, nagiba. Mahina pundasyon buhangin Pero yung bahay na tinayo sa bato ay naging matatag. Hindi iginupo ng malakas na hangin, alon, hangin at bagyo. Dahil matibay ang pundasyon, bato. Alam niyo po ang tinutukoy doon na foundation? Yung bato na matibay ay walang iba kundi si Jesus Christ. That's one of His name, title, Rock, the Rock of Salvation. So kung pundasyon, mga kapatid, gusto natin maging matatag ang ating pananampalataya, ang ating buhay, ang ating mga inaasang pag-asa in life, we must believe in the Lord Jesus Christ as our God, Creator, Savior, Redeemer, and Deliverer sa kasalanan. Idagdag natin sa ikatatadag ng ating buhay, pananampalataya, pag-asa, yung matibay na pundasyon, nagmumula po yan, hindi lamang kay Kristo, kundi maging sa kanyang mga salita. Sa nakasulat po sa Biblia, sa mga katuruan, sa mga doktrina, sa mga katotohanan, sa mga principles ng ating, sa mga views. Gaya ng views natin ngayon na pinag-uusapan sa ating pong passage, 3 klase ng views. The miraculous birth of the Lord Jesus Christ, yung magandang conduct ng kanyang tatay na si Joseph, yung makapangyarihan, mahimalang pangalan, so great and so majestic and amazing na pangalan ng ating Panginoong Kristo. Ang mga yan ay matibay na pundasyon. Number 2, we must keep constantly in view of Christ's divinity and attributes. Dapat ang atin pong pananampalataya kay Kristo as our sure and strong foundation, hindi po seasonal. Hindi lang pag Pasko, hindi lang pag birthday. Ganyan po kasi ang tao, di ba? Pag birthday, magsisimba, maalala sila, papasala, sisimba yung magandang damit. Okay, hingi ng gabay for another year, sisimba. Experience ko po tuwing Pasko. Tuwing Pasko, marami po kaming mga dating kakilala, kaibigan, attender, even member and workers leaders, hindi namin kasama. Pero pag Pasko, sumisimba. Naniniwala po kasi sila na para swertihin, makabawi-bawi man lang, para pagpalain. Ayan, sumisimba pag Pasko, pag birthday.
O pag may problema, ayan, maalala ang Panginoon. Pero sabi ko po dito, we must keep constantly in view. Maging mindset natin, kaisipan natin, pananaw natin. Ano? Hindi lang si Kristo, kundi yung kanyang pagiging Diyos. At yung kanyang hindi matatawaran, mahirap bilangin, mahirap makita sa tao na mga attributes, mga katangian. Sa atin pong passage, at maraming passage in the whole scripture, even in the Old Testament time, hindi pa pinapanganak ang Panginoon, marami pang wala na mga biblical characters, ipinahayag na ang patungkol po sa isang tagapagligtas na magkakatawang tao. At naganap po yun. In our passage, more than 2,000 years ago, isinilang ang tagapagligtas. Diyos, nagkatawang tao. The man incarnated God, and that is the Lord Jesus Christ. At nung siya po ay nabuhay, more than 3 years lang po siyang nag-ministry sa lupa, sa mundong ito, pero marami po tayong nakita na mga godly attributes ng ating Panginoon Kristo. Sa Kanya lang natin nakita, masusumpungan, and nowhere to be found sa kahit kaninong tao, kahit sa sinong pinakamabait, pinakamahusay, pinaka-relihiyoso na tao sa balat ng lupa. Only sa ating Panginoong Kristo. Ang kanyang katangian na siya ay banal, hindi nagkasala, siya ay mahabagin, siya ay mapagpala, siya ay matuwid, siya ay kanlungan, siya ay kublihan, siya ay maaasahan sa panahon ng mga pagsubok, hilahil ng buhay, mga karamdamang kayang pagalingin ng ating Panginoon, problemang kayang solusyonan ng ating Panginoon sapagkat siya po ay hindi lang mahabagin kundi mahimala na Diyos. Diyos na mga imposibleng mga bagay ang ating Panginoon Kristo. And we must keep that in our mind. Not just periodically, seasonally, hindi lang pagpasko, na tayo po'y nagpo-focus sa ating Panginoon Kristo, lalo na sa Kanyang pagiging Diyos at sa Kanyang grabing mga kakayanan at katangian. Ang mga yan, ang Kanyang pagiging Diyos, ang Kanyang mga katangian, kakayanan ay mapanghahawakan. Ating tiyakang pwedeng maging lakas, talino, katagumpayan, at kapayapaan in this life. In this life na from time to time, tayo ay bombarded ng mga problema. Wala kang problema ngayon, maya-maya magkakaroon ka ng kabigatan. Wala kang sakit ngayon, maya-maya pwede kang magkasakit. May pera ka ngayon, maya-maya bukas, wala na. Bus na. Gipit ka na naman. Are you with me? Wala kang utang ngayon, pwedeng susunod. Tambak ang utang mo. At hindi mo malaman kung paano mo babayaran. So, there are lots of uncertainties sa buhay natin in this life. Pero, iba ang buhay ng mananampalataya ni Kristo. Naniniwala na may Diyos, sa isang Diyos, walang iba kundi si Kristo. At siya ay may kakayanan sa iba't ibang area ng kanyang buhay, ng ating buhay. However, great multitude and impossible and complicated ang situation ng tao, mo, ako, ay sa Diyos, walang imposible. Amen? Siya ay maaasahan at matulungin na Panginoon. The last but not the least, I propose, true believers of Jesus need not to be troubled and afraid. Yan po, isang magandang katangian ng mga maglalagak ng pananampalataya kay Kristo. Magkakaroon ka ng courage. Kung hindi ka na totally makakaramdam ng takot, pangamba sa iyong puso't buhay, pag dumating yan sa iyo, ma-overcome mo. Magkakaroon ka ng katatagan, lakas ng loob, tibay, tapang. Pero, of course, sa buhay ng mga Kristiyano, just as you and me, it's so possible, makaranas pa rin tayo ng kabagabagan, makaramdam tayo ng takot from time to time, once in a while. Pero kung tayo'y tunay na mananampalataya ni Kristo, kaya nating i-overcome mo yan dapat. Sino po sa atin may takot ngayon? Sa iyong future, sa next year, mamayang gabi, wala pang handa, wala pang Noche Buena. Diba? We have to believe that our God is a powerful God. Naparito siya para katagpuin ang ating mga pangailangan. Most importantly, ang kaligtasan
ng ating mga kaluluwa. Kaya nga, mamayang gabi, mga kapatid, as we do the, ano bang tawag, Noche Buena. Yeah? So, pwede ka pa rin maging masaya kahit walang masyadong maraming masasarap na pagkain. Amen? Kung si Kristo, kikilalanin mo sa iyong buhay. Kung si Kristo nasa iyo ng puso at buhay, meron kang Diyos. Maasahan, mapagpalang Diyos, may kakayanang tumulong sa iyo, mag-supply sa iyo mga pangailangan. Amen? Kaya mamayang gabi, kung wala tayong mga bilog-bilog na mga prutas, huwag nating iisipin na ang next year natin magiging hungkag. Ano, 'di ba? Kasi yan po ang paniniwala ng sanlibutan. Para marami kang pera, magsuot ka ng polka dots. Pag bumili kang prutas mamaya, 'di ba? Yung medyo bilog-bilog, parang sign daw ng pera 'yun 'di ba? Yung coins. Kaya yung iba nangyari tuloy sa halip na magkaroon maraming pera, gipit pa rin. Ang hiniling kasi polka dot, coins, di barya-barya lang ang dumating. Kaya yung ibang ginawa, ang sinuot na damit, hindi polka dots. Square, rectangle. Di ba? Bills. Para buo-buo. Yung iba naman, parang cheque na. Hindi PDF hindi PDC, kundi pay to cash. Kasi baka NSF Kaya yung sign na cheque, rectangle, bill o cheque, ayun. They believe na para masagana, dumalo yung maraming pera, yumaman, sumagana sa material at pinansyal na bagay. Yan ang paniwala ng maraming tao. Kaya sa handa pa lang, makikita natin, meron talagang hindi lang commercialism, kundi paganistic na view o paniniwala. Di ba? Kaya kahit na hindi tayo mag-ingay, no? Mamayang gabi, bukas, o sa December 31 sa New Year's Eve, hindi naman nangangahulugan na magiging malungkot ang ating buhay. Amen? Kasi ang paniwala sa libutan, di ba, kailangan mag-ingay, magpaputok, magpatugtog ng malakas, di ba? Kalampagin ng mga kaldero, di ba, nag-iingay para raw lumayas ang demonyo. Pero ang dami ng New Year na nag-iingay ang tao, pero ang demonyo nandyan pa rin, hindi naman umaalis. Ano po? Type na type pa rin sila. Type na type pa rin ng demonyo ang mga tao. Even so, the people of God. Di ba? Tayo nga Di ba? Kailan ba tayo tinantanan? Hindi ni Mike Enriquez, kundi ng diablo o ng kasalanan. Di po ba? But thank be to God. Dahil meron tayong provider, ang ating Panginoon. Na sure na foundation, source of all the things that we have and all the things that we need. That is the Lord Jesus Christ, our great provider. Amen? Okay, kaya sa Pasko, alam ko marami po tayo mga pwedeng hilingin, nasain sa buhay, gustong maranasan, makamit, mapuntahan, maging kalalagayan sa Kapaskuhang ito. Even so sa New Year o sa papasok na sa susunod natin mga buhay. Pero ang lahat ng atin pong mga pangailangan, however difficult, impossible, complicated, ay maari po maging posible kung tayo po ay naniniwala kay Kristo, ating Diyos, ating Panginoon, ating pong tagapagligtas. Tingnan nga po natin ating mga katabi, before I close, mukha bang may Kristo sa puso? Of course, hindi natin kayang ma-detect, pero pwede tayong mag-assume na ikaw, ako, katabi natin, kasama natin ngayon, ay mananampalataya ni Kristo. Pero may mga marka ang may Kristo sa puso at buhay. Gaya po ng picture na to, mga kapatid. Okay. Kanino bang kamay yan? Kay Manny Pacquiao ba yan? O kay lang? Limuel lang. Okay. Whatever. Ayan, mga kapatid. Maliban na tayo ay maging kagaya ng gloves, guantes, o kaya ay ang glove, na ang nasa loob ay kamao, na ang inilalarawan ay ang Panginoong Jesus.
Wala tayong magiging kapayapaan, kaligtasan ng kaluluwa, wala tayong magiging pagpapala in this life, pagbabago. Wala po tayong magiging mga karunungan, katuwiran, kalakasan in life apart from the Lord Jesus Christ, apart from God. So tayo po yung gloves, ang nasa loob natin ay ang Diyos. Marapat na ang Diyos po natin. Marapat na si Kristo na sa atin po mga puso't buhay. For you and me to have an impact. Hindi po impacto. Malakas na dating for the glory of God. Maayos na pamumuhay. Magandang kaisipan, mindset, views, knowledge of God. Knowledge of God's will. And most of all, a heart that is obedient to the will and commandments of God. Kaya yung sabi po sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. Ang lahat mapapasayo, ipagkakalob ng Diyos, kakatagpuin sa Panginoon. Kung, may condition po di ba? Kung uunahin muna natin, kung sasampalatayanan natin, kung sasaliksikin natin, kung susundin natin ang Diyos at ang Kanyang mga kalooban. Kaya nga ang sabi po ni John, pwede tayong wag matakot, pwede tayong makatiyak, pwede tayong makasumpong ng security in this life because of God. Kasi ang kamay ng Diyos, ang power ng Diyos sa atin ay unlimited. Walang pwedeng mag-suppress, walang pwedeng sumansala sa kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Na ngayon, paniwala mo, anak ka ng Diyos kasi nananampalataya ka kay Kristo, pero maya-maya pag uwi mo, pag nagkasala ka, iniisip mo, sa impyerno ako mapupunta, hindi pa yata ako ligtas. Nagdadalawang isip ka. Pero nananampalataya ka na kay Kristo. Ang sabi dito, John 10:28, nothing can snatch us out from our Father's hand. So, kung meron sa atin dito, maglalagak ng pananampalataya kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas na iyong buhay, na iyong kaluluwa, ikaw ay magkakaroon ng katiyakan ng iyong kaligtasan sa impyerno at ikaw ay tiyak makakapasok sa kaharian ng Diyos time comes. Ikaw ay ituturing ng Diyos na kanyang anak sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. John 1:12 said, to all who receive Him, to all who believe in His name, in the Lord Jesus Christ, He gave them the right to become children of God. So kung anak ka ng Diyos, because of your faith in the Lord Jesus Christ, hindi ka na pwede maging anak ng demonyo mamaya kinabukasan. Mananatili ka na anak ng Diyos. Meron kang katiyakan sa kaligtasan at pagiging anak ng Diyos. Walang anuman problema, power, authorities, dominion, even sin ang pwedeng umagaw sa iyo sa presensya, kapangyarihan ng Diyos. Of course, you may disobey God at times. Deliberately, even deliberately. Pero ang pagiging anak ng Diyos ay fixed, unchangeable, sapagkat ang nagsabi niya na yung Diyos, hindi nagsisinungaling, may kapangyarihang kaya niyang tuparin ang kanyang sinabi na gagawin kitang anak, ililigtas kita, dadaling kita sa aking kaharian, time comes, sapagkat siya ay Diyos, makapangyarihan at mahimala. Even Satan na makapangyarihan ay walang magagawa sa iyo na nasa kamay ng ating Panginoon. At sa pangangailangan natin in this life, na meron tayo talagang mga kabagabagan, pangamba, from time to time, may uncertainties tayo, meron tayong mga pangarap na gusto maabot na para bang imposible as of the moment, pero with God, mga kapatid, nothing is impossible. Kasi ang sabi ni Apostol Pablo sa Philippians 4:19, and my God will supply all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Kaya pwede mong sabihin sa iyong sarili, hindi ako mangangamba, hindi ako matatakot, hindi ako mag-aalala. Bakit ako magpo-focus sa problema? Bakit ako magpo-focus sa... Bakit ako malulungkot? Meron akong Panginoon. Diyos, mahimala, makapangyarihan, mabuti, tapat. Hindi magbabago sa akin. Yan po ang katangian ng ating Panginoon Kristo. Lalo na sa matindi mga pangailangan. Sa sarili natin, may gusto tayong baguhin, magawa. Hindi natin magawa. Walang imposible sa ating Panginoon. God will supply all your needs. Kaya, sa Kapaskuhang ito,
Sa papasok na bagong taon, mga kapatid, we don't have to worry. Diba yan ang sabi ng angel kay Joseph? Do not fear. Yan ang sabi ng mga angel sa mga pastol na tumanggap ng great message na may ipapanganak ng tagapagligtas. Do not be terrified because a Savior has been born. May ipinanganak na po na tagapagligtas. At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Our Most High God, our perfect God, our miraculous God, our trustworthy God. Purihin natin ang pangalan ng ating Panginoon Jesus. Let us bow our heads at tayo po ay sumamba, dumalangin, magbigay ng pasasalamat, pagkilala sa atin pong Panginoon Kristo. Let's rise up. Sa mga naririto na mayroong nais na ilapit sa Panginoon, isa sa mga katangian ng Diyos is that alam niya ang iyong iniisip, ang iyong puso, ang iyong kalagayan, ang iyong pangangailangan, iyong kahilingan. So come to Him by faith. Ask God. Huwag kang mag-alangan. Kung hihingi ka rin lang, lakihan mo na. Damihan mo na. Lahatin mo na. Sapagkat ang Panginoon natin ay mabiyaya na Diyos. Madaling lapitan. Sumampalataya ka lang sa Kanya, hindi ka lang maliligtas. Magbabago ang iyong buhay. Marami po in the Bible, of all the people na nampalataya sa Panginoon, nakaranas po sila ng power, victory, abundance, deliverance, freedom, peace, healing, blessings after blessings. Because of God. Let's come to God in prayer. Let me pray for you. And as I pray, habang nakatayo ka dyan, buksan mo ang puso mo sa Panginoong Jesus, ang Diyos ng Kapaskuhan, ang sentro ng Kapaskuhan. Sabihin mo sa Kanya, by heart, I believe in you, Lord Jesus Christ. I want you to be with me. Hawakan mo ang aking buhay. Patawarin niyo ako sa aking mga kasalanan. Baguhin niyo ako, Panginoon. Katagpuin niyo po ang aking mga needs. Especially kaligtasan ng kaluluwa. Let me pray for you. Aming dakilang Diyos, maraming salamat po. Minsan pa, binago niyo po ang aming mindset. Pinaalala niyo sa amin ang isang napakaganda pong pananaw sa inyo pong incarnation, sa first Christmas, sa Christmas Day na naganap more than 2,000 years ago. Thank you for reminding us that you are a God miraculous, God Almighty, whose birth is miraculous. Our God na may pagpapalang hatid sa sino mang sa Kanya'y nananampalataya ng karunungan, ng patience, ng pagiging responsable, ng pagkakaroon ng wisdom, ng pagiging righteous, such as Joseph. Thank you for this great offer na merong kaming nalaman ngayon, naalala, at nais po ninyo, Panginoon, na amin pong magawa. O God Almighty, whose name is powerful, whose name is Jesus, Emmanuel, who is with us hanggang sa dulo ng panahon. Kami po sa iyo, naglalagak ng pananampalataya, kumikilala, nagpapahingalay, dumudulog, nagpapasakop, at sumasamo sa inyo pong paghahari ngayon hanggang wakas. Inangkin po namin ang blessings mo, Panginoon, ang inyong pangalan na walang kapara. The sweetest name, the most blessed name, reverend name, almighty name na meron na nagmula sa silong ng langit.
na sukat ikaliligtas ng mga makasalanan. It is you, O Lord Jesus Christ, as our Lord and Savior, as our God, King of kings, Lord of lords, our God, Almighty, our God, infinite, our God, dependable and trustworthy, worthy of our worship, not just during Christmas Day, Christmas time, but in every day of our lives. Maging Pasko, dahil kayo po nasa aming mga puso at mga buhay na sa pamagitan ng pananampalataya. Maraming pong salamat sa inyo pong papuri, sa inyo pong kaluwalhatian. Po ang aming mga samot panalangin sa kapurihan ng Ama at sa kapangyarihan banal na Espiritu Santo at ng inyo pong salita na mapagpala na amin pong naunawaan, tinanggap, isinasa puso at nais maipamuhay all alone for your glory. This we pray in Jesus' holy and mighty name. Can we say, Amen, Amen, Amen. Purihin po natin ating Panginoon sa isang song na ito for the glory of God. Merry Christmas.